Morning guys! Ito po ang ating daily routine po dito po sa trabaho ko. Naglalaba, nagtutupi, nagsiset up po ng mga gamit. Ito lang po ang trabaho ko guys, kaya tsaga lang po tayo kasi mahirap po wala trabaho sa Pilipinas. Dito po ako sa abroad. Di po kaya po ng iba, ang inaakala nila pag nasa abroad ka, maganda yung trabaho mo. Kaya ang trabaho ko po ay ito, ganito: tutupi, lalaba, sa setup. Kasi po guys, di po tayo nakapag-aaral. Kaya swerte lang po tayo nakapag-abroad, nakasakay tayo ng eroplano. Pero hindi po pares ng iniisip po ng iba na pag nasa abroad ka, akala nila maganda trabaho mo, marami kang pera. Sa reality po ng dito sa abroad, madami po yung mga tao na gusto makapag-abroad na hindi po sinaswerte sa mga ibang kumpanya at ibang napapasokan na trabaho. Ako naman po, okay lang naman po ito ang trabaho ko kasi pinangarap ko pong mag-abroad nung bata ako. Edad ko 18 anyos, nag-apply na po ako mag-abroad. Pero hindi po ako naswerte nung una kong apply. Hindi po ako nakakasama sa mga nakuha noon na nag-apply ako sa Saudi. Tagal ko pa rin po naghintay, almost 2 years. Kaya lang po ako nakarating dito dahil sa kapatid ko, yung ate ko. Dinala po nila ako dito sa abroad, dito sa Abu Dhabi. Ang una kong trabaho is laundry. Sa laundry, taga-plancha, taga-laba din, So, kaya po, hindi na po bago sa akin yung ganito trabaho din sa pasukan ko uli na bago trabaho. Ganon din, taga-laba, taga-tupi. Kaya po, wala na pong bago sa akin yung ganito ang trabaho ko. Sanay po tayo sa gawain na ganito. Kaya yun, tsaga-tsaga po sa trabaho hanggang tumagal. Actually po, ang tagal ko dito is 23 years na po ako rito. Kaya dito na po ako tumanda. Dito na po yung naging buhay ko dito sa lugar na to. Ang buhay ko dito is parang ayoko nang iwan ng lugar na to. Parang iniisip ko pag umuwi ako ng Pinas or nag-apply naman ako ng bago, baka hindi na naman ako makaalis, makapag-abroad. Kaya ito, pinagtsagaan ko na lang dito kasi ang hirap kasi ng hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ang dami nilang kasing hinahanap dahil sa bansa na to. Pag hindi ka rin graduate ng kolehiyo, minsan hinahanapan ka ng diploma. Kaya advice ko lang sa mga bata na nagiging matigas ang ulo na hindi nag-aaral. Dahil sa experience ko, mag-aaral kayong mabuti para paano nyo yung pangarap nyo sa buhay. Kasi pag nakapagtapos ka, maganda ang magiging trabaho mo, magiging maganda ang sahod mo, magiging secured ang kinabukasan ng buhay mo o magiging pamilya mo. Hindi ka parehas ko na aminin natin na
andito siya, mga anak ko, kasama ko din sila dito, pero hindi enough yung sinasahod ko dahil kulang. Ang dami kong kulang na hindi ko naibibigay sa kanila. Kaya kung yung iba mapanood nila tong video ko na to, sana may manood, ma-inspire kayo sa mga sasabihin ko na huwag niyong sayangin ang pinagpaguran ng tatay niyo. Kung siya nagtatrabaho, kahit anong trabaho ng tatay niyo, kung halimbawa ang trabaho ng tatay niyo basurero, nagsisikap para sa inyo, orang tatay nyo is cleaners, tagalinis lang sa ng kubeta or ano, huwag niyong sayangin. Dahil sa naging experience ko, gusto kong i-share kung ano yung mga pinagdaanan ko na minsan kailangan mo na lang lunukin ang ano mo, na minsan ang pride mo para dun sa trabaho na yon, para maka ano ka. Ako marami akong naging racket nagiging ako, naglilinis ako ng kotse sa mga kasama ko sa trabaho para magkaroon ako ng extra. Naglilinis ako ng bahay, nagmamasahe ako para lang magkaroon ng extra income. Pero yun nga, minsan nagkakaroon din tayo ng problema sa pamilya natin, na minsan may nagagawa tayo na hindi maganda, kaya nagkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay na parang minsan nandun na minsan nandun na yung iba, yung swerte nawawala. Kaya para lang sa akin, sana ang makapanood nito, magkaroon kayo ng idea or inspiration sa sineshare ko sa inyo. Nawala lahat yung mga pinagpaguran ko na yon dahil sa kagagawa ko. Kaya hanggat may panahon pa din sa mga anak, magulang na kagaya ko, hindi masamang mag-umpisa. Kaya ngayon ako, sabi ko sa sarili ko, mag-uumpisa ako para sa kinabukasan ng mga anak ko pa at saka sa sarili ko. Dahil hindi na ako bumabata, tumatanda na ako. Kaya kailangan ko ng mag-umpisa uli na mag-ipon ako ng pera para sa sarili ko din pagtanda ko, dahil hindi ko rin alam at hindi ko rin inaasahan ng mga anak ko na susuportahan nila ako. Kaya hanggat may panahon pa ako, kailangan ko nang umpisahan yun. Kaya kasi naman po ang nakakapanood sa akin ngayon na nandito sa abroad, na huwag po kayong matakot mag-umpisa ako. Mag-uumpisa po ako uli dahil kinatok na ako na ng Diyos sa mga nagawa kong kasalanan at nagawa kong pagkakamali sa buhay na kailangan kong ituwid at kailangan kong baguhin ang way na nagawa ko. Kasi sa tagal ko na dito, wala akong ipon, wala akong meron man akong napundar ang bahay namin. Nag-aaral lang mga anak ko sa magandang eskwelahan. Pero sana, para sa akin lang, mag-ipon kayo hanggat may panahon pa.
Kaya ako ganun ang gagawin ko ngayon. Yan, parang ngayon ko lang naisip na, kaya nagawa ako ng video. Ngayon ko lang naisip na kailangan ko mag-umpisa pala. Kailangan ko nang umpisahan. Kasi parang ang tingin ko sa buhay ko, sa sarili ko na hindi na ganun kahaba ang magiging buhay ko sa mundo. Kasi baka darating ang araw na magkaroon ako ng sakit na hindi ko inaasahan na wala akong mahugot. Kaya kailangan ko na mag-umpisa. Kaya po, magkano po kayo, huwag niyo pong sayangin yung panahon. Nakagaya ng nasayang ko, sinayang ko yung panahon na lumipas na sa buhay ko. Sana magkaroon po kayo ng inspirasyon sa sinasabi ko. Ang buhay ay ano lang po, maikli lang po ang buhay, madali pong magpakasaya, magpakasasa sa mga masasamang bisyo at masarap sa pinagbabawal na nagagawa natin na hindi kaaya-aya sa mata ng tao at mata ng Diyos. Kaya para po sa akin, sana makapulot po kayo ng aral sa video ko po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa mga nanonood po ng video. Maraming salamat.